Hello mga ka-maestro, welcome back again to our channel. At isang vlog na naman ang gagawin natin sa araw na ito. Gusto ko lang i-discuss itong term na liquidated damages. Common ito no, sa ating mga architects, engineers, yung mga contractors. No? Dahil yung liquidated damages ay palaging hindi nawawala yan sa ating mga kontrata. No? Yung liquidated damages is a pre-agreed provision. And ang pinaka-common sa ating mga kontrata ay pag nagkaroon ng delay si contractor to complete the works, matcha-charge si contractor ng tinatawag nating liquidated damages. That is the common. No? Pero hindi alam ng karamihan ng mga contractors, architects, and engineers na mayroon ding tinatawag na prolongation liquidated damages. Di ba, nagiging senaryo natin sa construction, pag na-delay si contractor, ang bilis mag-charge ng owner or ng owner representative ng liquidated damages. Bakit? Dahil nga meron ng pre-agreed percentage, minsan pre-agreed amount na nakalagay na doon sa provision ng kontrata. Pero, pag si owner ang na-delay or yung owner's representative ang na-delay, pahirapan yan no, sa part ng contractor. No? Diba? Usually, ang mga claim ni contractor ay nagkiklaim ng loss of productivity claim, nagkiklaim tayo ng extension of time dahil nga hindi na-serve ng owner representative, for example, yung kanilang liabilities and responsibilities under the contract, no, yung pag-provide ng drawings, pag-approve ng drawings, no, kung mayroon mga subcontractors si owner, no, or nominated subcontractors si owner na hindi nakakapag-deliver, or minsan si owner mismo, no, yung mga owner supplied materials ay hindi niya nabibili. So, minsan, pahirapan yan sa kay contractor ng pag-claim ng additional amount of money as well as extensions of time. Pero ang mabilis, lagi si owner, no, kasi ang basihan lang palagi dyan ay pagka hindi na-achieve ni contractor ang date for completion, automatic. No? Dahil merong pre-agreed amount sa kontrata, may pre-agreed percentage sa kontrata ng liquidated damages, yari kagad si contractor. Pero, mayroon ding tinatawag na prolongation liquidated damages. Ito dapat ang magiging protection din ng mga contractor para hindi na mahirap yung pag-prepare ng claim, no? Hindi na mahirap yung iba't ibang claim. No? Pagdating doon sa dulo, na halimbawa ay dapat incompletion na si contractor, pero hindi na-achieve ni contractor ang completion date dahil nga yung owner supplied ay hindi dumarating ng naaayon doon sa timeline na dapat ay gagamitin na siya sa construction. No? Hindi pa na-approve yung mga dapat i-approve. Pwede rin maglagay dapat sa kontrata ng clause na ang tawag doon ay prolongation liquidated damages. Or yung term yan sa UK ay ang tinatawag na Brown Clause. So itong Brown Clause na yan or prolongation liquidated damages, yan yung katumbas ng liquidated damages na pag na-delay si contractor, automatic may agreed percentage or agreed amount si owner na charge sa kay contractor. So ito yung prolongation liquidated damages. Yun yung kaakibat nung side ng owner. Na pagka si owner na naman ang na-delay or yung kanyang representative, ang kanyang mga suppliers, direct suppliers, pwede rin maglagay dapat ng pre-agreed amount na pagka hindi rin na-achieve ni contractor yung kanyang completion date sa reason of the delays ng owner to supply the owner supplied materials, pagpadala ng kanyang mga direct suppliers, delay sa pag-approve ng mga RFIs and RFAs, pwedeng gamitin ni contractor ang tinatawag na prolongation liquidated damages. So ito yung prolongation liquidated damages, ito rin yung pre-agreed amount or pre-agreed percentage na pwedeng i-charge sa owner pagka yan ay nangyari
at dapat si contractor ay maa-achieve niya na yung kanyang completion date, but he fails to achieve that because of the fault of the owner. So, hindi yan common na ginagawa natin dito sa Pilipinas. But again, I'm telling you, mayroong tinatawag na Brown Clause or prolongation liquidated damages on the part of the contractor to secure also yung kanyang penalties. No? Kasi, di ba, pag nadili si contractor, automatic si owner. No? Pero pwede rin dapat si contractor mag-suggest ng prolongation cost, liquidated damages para wala nang masyadong assessment. No? Pagdating ng completion date and very apparent that the owner was not able to provide or to comply with his obligations under the contract. Pero ng pre-agreed amount and percentage per calendar days of delay also for the contractor to penalize the owner dahil hindi niya na-achieve yung kanyang date of completion. So, yun muna sa araw na ito and sa susunod na naman nating mga vlog. Magandang umaga sa inyong lahat.